Kami po ang CEC Praise Team. Hi, I'm Bridge, one of the vocalists. Hi, I'm Byron. I'm the bassist of the Praise Team or kung ano man, basta taga-fill-in ako. Ako po si Basti po na lang. Guitarist and minsan nagpa-piano din po. Hello po, ako po si Jeff, caretaker po ng church and at the same time ay bassist and guitarist po ng praise team. Ako po si Matt. Kahit saan po ako nilalagay kung ano po yung bakante. My favorite song po is Lilim because I like the lyric, ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. So, I really love that lyric po. Sa akin po, ang favorite worship song ko po is You Are Good by Israel Houghton. Favorite ko po siya kasi isa po siya sa pinakaunang songs na natutunan ko when I joined the praise team. At hanggang ngayon yun po yung parang favorite po naming tugtugan during praise and worship time or during practice din po. Yung sa akin naman po is Worthy by Elevation Worship. Kasi po maganda po yung kanta, super solemn po. Tsaka nakaka-relate din po ako doon na binibigay ko po yung talent ko kay Lord dito po sa simbahan. Yes po, ang favorite ko pong worship song ay Hosanna by Hillsong United. Back in 2015, yung first time na sumali ako ng summer camp, yun po yung una kong natutunang kanta. And at the same time, meron ako nakilalang friend na si YF din, taga Pasita. Ayun, kaya parang medyo memorable siya sa akin. Meron siyang core memory sa akin. Yung sa akin naman ay Lion by Elevation Worship. Kasi na-emphasize dun sa song na yon yung kung gaano ka-extravagant, gaano ka-sovereign si God sa ating mga humans. Kaya doon parang na-highlight yung Let the Lion Roar na part. So yun lang. Ano po kasi, natutuwa po ako pag natugtog po ako dito. Kasi po dati po nang bata pa ako, sila Kuya Matt lang po yung nakikita ko po dito natugtog. Kaya dati po gusto ko po palagi maaga dito sa simbahan kasi po dati nasa pinaka-start po ng service yung praise and worship. Kaya gusto ko po palagi maaga. Kaya po ako palagi nakangiti ngayon kasi po tutuwa po ako na ako naman po yung nandito na natugtog din po na nagagamit ko po yung talent na binigay sa akin ni Lord. So, yung nagpipilit po sa akin na kumanta dito is syempre si Lord. Makikita ko po sa GC namin, wala po si Ate Tisha, wala si Ate Jill. So, sometimes wala po sila, walang makakanta. Kapag po may gawain sa school or gawaing bahay, so tapusin mo na. Inuuna ko siya, mabilisan lang. Then, patid sundo na agad dito sa church. To me, very special ang naging connection ko sa church na to kasi kahit anong mangyari, I think it is my task na laging bumalik kasi I believe na it is where I got my talents from. Dito lang din ako sa praise team natulong tumugtog. Parang pinapa-strengthen din niya lalo yung connection ko with God kasi I am given these gifts by God and I need to use these gifts in praising Him and worshiping Him. I believe na God has given me this task and I shall do my best to commit to it. Para po sa akin ay, I'd say it's a win-win. Una, alam ko na rin naman na bata pa lang ako ay curious na ako sa music. Until natuto ko mag-gitara nung tinuruan ako ng papa ko. Nagamit ko siya nung naging UCCP ako ng 14 years old ako. Naging gitarista ako sa church namin nung nandun pa ako sa Pook. Yung klase ng ganong talent na na-acquire ko from the past years na natugtog ako, dapat ko rin sigurong ibigay or i-utilize through praising the Lord. And at the same time, habang ginagawa ko yun, nag-enjoy din naman ako. Kaya ako nasabi na it's a win-win. Pinapa-improve niya ako habang natugtog sa Panginoon. At the same time, nag-enjoy ako sa pagtugtog. Totoo naman, madaming challenges talaga. Hindi naman kami consistent na itong 5 to magkakasama. Minsan dumadami, minsan kami dalawa lang ni Basti. Kapag may nawawala doon, usually fini-fill up namin or hinahatak talaga namin, sinusundo namin sa bahay, ganun. Pinapaalalahanan namin siya na kung ano ba talaga yung purpose, kung ba't natin ginagawa to. Nabalik naman minsan, pero there are times talaga na hindi na sila bumabalik and we get that and kumukuha kami ng ibang members. It's happy to think about na merong other members na willing talaga magbigay ng lahat ng 100%. We cope then by staying. As long as the fire is burning, as long as hindi siya namamatay, dire-diretso pa rin ang pagbibigay pugay sa ating Panginoon. Nandun siya nandun siya sa lahat. Andito siya ngayon. So, naniniwala ako na yan, omnipotent, omniscient.
Omnipresent. Omnipresent. Andito siya. Yan. We invite you na sumali po sa praise team. Nagbabalak po ang CYF na magka-workshop. Matutuloy ba yan, Kuya Matt? Matutuloy. Sumali po ang gusto sumali, ang gustong matuto. Kahit po mga walang alam pa po, tuturuan po kayo ni Kuya Matt. Yun po. Ako po si Pickles, choir conductress ng CEC Chancel Choir, 28 years in service. Ako po si Kuya Momo, tenor, pinakabagong miyembro po ng CEC Chancel Choir. Ako si Alvin, isang taon na sa miyembro sa choir, bass. Ako po si Jill, soprano, 15 years na po sa choir. Hi! Ako po si Juday, soprano po at first birthday ko po as a choir member. Ako po si Yasmin, soprano po. 1 year and 3 months po sa choir. Hi, ako po si Syra, 8 months sa choir, soprano po. Ako po ulit, si Ate Rutay, Mami Rutay. Ate Hana, Ira pa po kami. Hindi namin matandaan eh. Tama si Kuya Momo, tumanda na po sa choir. Hi! Ako po si Josel, soprano, dalaga pa rin. 12 years na sa choir. Hi, ako po si Bridge. Exact 1 year in choir. Soprano 1. Ako po si Boots, soprano, at Ate Hana, Ira din po, kaya hindi na po namin matandaan, Your Honor. Tumanda na rin po sa choir. Hello, ako po si Sheila, soprano. Ira pa ako ni Lola Titay. Nauna pa kay Ate Hana, kaya hindi ko na rin po alam kung ilang taon na ako sa choir. Hello, ako po si Heidi, soprano. Mga 19 years, more or less na po ako sa choir. Ako po si Naila. Bago po mag-pandemic, choir po ako ng 2 years. Ngayon po, bumalik po ako. 3 months na po akong nag-join. Ako po si Ivy, SOP 2. 3 years na po ako sa choir. Hello po, ako si Donna, 12 years na sa choir, soprano. Ako po si JJ, 9 years na po sa choir, alto 1. Ako po si Tisha, isang dekada na sa choir, alto 1. Ano nga pangalan ko? Tawag nila sa akin, Lola Mami, Sel Bison. Ako. Alto. Hello po, si Ate Judith po ulit. 8 years na po ako sa choir and kasama ako ng mga altos dito. Hello, Pastor Beth po, alto, 3 years and 5 months sa CEC Choir. Nancy, Ate Chi, kung tawagin. Alto, mahigit 36 years na sa choir. Ako po si Agnes Ortiz, born alto. Maliliit pa po yung aking mga anak. Kami po ay kasali na sa choir. Ang pinakamatanda ko pong anak ay 40 years old. Siguro po kami ay nasa 38 na. 37 in service. Ako po si Noel, tenor. Hindi ko na po mabilang yung kung ilang taon na ako sa serbisyo bilang choir. Kapanahon pa nga rin ako ni Lola Titay. Ako po si Jerry, 7 years sa choir, tenor. Ako po ay si Mon, since 1988, panahon pa ni Ate Hana, at bass ako, bass. Ako si Gary, bass, 14 years na, member ng CEC Chancel Choir. Ako po si Joy, bass, 26 years na sa choir. Ako po si Janina, manunugtog, 25 taong pinalusog ng CEC Chancel Choir. Ako po kasi 4 years old pa lang po ako, mahilig na po akong kumanta. So, nandito din po ako sa Sunday school that time, kasama ko po yung mother ko. Yung mother ko po, nag-o-offer po siya ng mga songs dito sa church. So, na-inspire niya din po ako.
na kumanta sa church. Tapos, ang tagal ko na rin po talagang gustong maging member ng choir. Nawala po kasi ako sa UCCP. Parang 5 years old pa lang ako hanggang nakabalik ako ng 2011. So, at that time naman po, hindi ako naka-join agad ng choir kasi may work po ako. So, every weekends may pasok po. Hindi po ako nagkakaroon ng chance na makakanta sa choir. Last year po kasi, nawalan po ako ng work. So, parang si God na po ang nagbigay ng way para finally maka-join na ako sa choir. So, ayun po, last year po natupad po yung pangarap ko po na maging choir member. So, thank you Lord. At finally, every Sunday po nakakapag-church na kami. And nakakanta na po ako para maibalik yung mga blessings na binibigay ni Lord sa amin. Una-una, bukod sa maraming pamerienda, maraming pagkain, masasabi ko na ito na yung napakagandang regalo sa akin ng Panginoon. Kasi hindi lang ako andyan ang may bahay ko, nandyan yung mga anak ko. Kahit na hindi kagandahan ng boses ko, pero masaya. Hindi lang ako, no? Pati yung mga anak ko ay masaya, lalo na kinabukasan na pagka actual nakakanta na sa harapan ng kongregasyon. Ito yung pinaka-meaningful na moment para sa akin. Yung actual na masabi mo, true songs, yung gusto mong sabihin. Masayang maglingkod sa Panginoon. Alalahanin natin, kamukha nga noong last week na prayer meeting, ang talento ay hindi right na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Ito ay pribilehyo lang ng Panginoon na ipinagkakaloob sa atin. Kaya pagyamanin natin kung ano man boses meron tayo. Nakakakanta nga tayo sa mga karaoke Birit kung makakanta. Di lalo na kung bibirit kayo para sa Panginoon. Yun ang nagbibigay sa akin ng dahilan kung bakit ako hanggang siguro wala nang boses na lumabas sa akin, patuloy pa rin akong aawit para sa Panginoon. Bilang isang leader ng choir, isa sa mga challenge is ako mismo. Mahirap mag-lead ng isang grupo na ikaw mismo ay broken. Nung time na ako ay crushed, hindi ako nakasimba. Hindi ko kayang humarap sa choir. Kasi hindi ko alam kung paano ko dadalhin ng isang grupo ng sarili ko, hindi ko kayang dalhin. Nakausap ko si Ate Janina. Tanong niya sa akin, I wonder kung itong grupo na to would help you heal. The following Sunday, I tried. Ito na, nagpa-practice na tayo. Hindi ko mapigilan yung sarili ko kasi ito yung time na talagang parang kinakausap talaga ako ni Lord Bawat salita, talagang parang suntok kaliwat kanan na ito yung message ko sa'yo. The fact na kinakanta siya at sinasambit siya ng bawat choir member, naramdaman ko na ito yung message ng Panginoon para sa akin. I would say it still is a work in progress, itong challenge na ito. Una sa lahat, sobrang thankful ako na nandito ako sa grupo natin. Lagi ko naman itong sinasabi na nabibless ako every time na nakatayo ako, nagko-conduct. May it be sa practices or may it be in front of every Sunday na anthem natin. Yung kanta nyo sa chancel, sa harap, bago dumating yan sa tao, sa akin muna. Kaya, filtered ko lahat ng mga sinasabi ng Panginoon, not only sa congregation, but to me as the leader ng choir. So dahil nga tayo ay isang grupo, alam naman natin as Christian organization, ang Panginoon ang sentro ng ating grupo, ng ating organization. So, ang Panginoon ang nag-lead sa atin. So kahit feeling ko hindi ako nag-lead, ang Panginoon ang nag-lead sa atin para lahat tayo ay magkaroon ng ideas, lahat tayo ay makagampan sa ating mga tasks at saka mga gawa. Ang sabi sa akin ay mag-imbita daw.
Ngayon, hindi ko kilala kung sinong iniimbita ko kasi ang koro ay isang napakalaking puzzle piece na hindi nakokompleto. Borderless siya. So kung ikaw ay tinatawag na maglingkod sa pamamagitan ng koro, pero sa palagay mo ay wala kang boses gaya ko ngayon. Psalms 100, verse 1, make a joyful noise unto the Lord. Naniniwala ako na ang Panginoon ay tumatawag hindi dun sa equipped. Ang tinatawag niya ay kanyang ini-equip. Kaya gaano mang level ang ating craft ngayon, pagiging dapatin tayo ng Panginoon pagharap sa Kanya. So inaanyayahan ko kayo na sumali sa koro, sa anumang ministry ng ating simbahan. Dahil kayo ay tinatawag, tayong lahat ay tinatawag, at tayong lahat ay i-equip. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it breaks my heart what to see.